Bago ang kasal, hindi dapat mangyari ang pakikipagtalik. Pwede. Natuklasan ng lalaking ito na siya ay umibig sa isang halimaw sa pamamagitan ng isang grupo na nagpapalitan ng mga lumang libro. Si Aoi at Baijiaki ay nagkaaminan ng pag-ibig sa unang pagkikita. Pagkatapos ng ilang mga pagkikita, nag-iwan sila ng mga mensahe at nagbahagi. Natuklasan ni Aoi na may kakaiba kay Baijiaki. Una, hindi kumakain ng karne, puro gulay lang. Madali lang naman yan. Mas malusog at mas makakatipid. Walang problema kung susunod na lang. Pangalawa, mahilig si Baijiaki magpisil ng mga bubble wrap. Sabi niya, kapag napisil mo ang 1,000 bubbles, matutupad ang wish mo. Pangatlo, may dry eye syndrome siya. Ayaw niyang manood ng pelikula sa mga date. Hinailan niya si O sa kalye. At pinipilit ang mga tao na huwag magtapon ng mga upos ng sigarilyo. Siyempre, hindi pa ito ang pinakakakaibang bahagi. Dahil si Baijiaki ay relihiyoso, hindi sila maaaring mag-usap ng malalim bago magkasal. Hindi pa sila pwedeng magkadikit. Noong araw na yon, si Baijiaki ang nag-aya kay O na magtulungan sa bahay. At naghanda ng pang-araw-araw na gamit tulad ng sepilyo at toothpaste. At siya ay gumawa lamang ng isang napakakaraniwang galaw. Agad na nagbago ang mukha ni Baijiaki. Hindi maintindihan ni Aoi. Matapos magtanong, nalaman nila, si Baijiaki ay may malubhang obsesyon sa kalinisan. Hindi siya papayag na matulog ng hindi nagbabago ng damit o naliligo. Kasabay nito, inilabas ni Baijiaki ang kanyang handang Vice Rule. Inutusan si Aoi na mahigpit na sundin ito. Kung susundin mo ang mga patakarang ito, mabubuhay tayo ng maayos na magkasama. Una, pagkatapos magsipilyo at maghugas ng mukha, kailangan punasan ng lababo at sahig. Huwag mag-iwan ng kahit patak ng tubig. Pangalawa, kahit anong hitsura ng almusal, kailangan itong kainin ng maayos. Pangatlo, pagkatapos kumain ng almusal, kailangan maghugas ng pinggan. At dapat marinig ang tunog. Dahil ang malinis ay may ganitong tunog. Huwag kang magmadali, mas nakakabaliw pa ang mga susunod na tuntunin. Tuwing magtatrabaho, kada 2 oras, kailangang mag-ulat ng lokasyon sa pamamagitan ng WeChat. Pag may mensahe, kahit ano man ang ginagawa mo, kailangang sumagot ka agad. Kung hindi ka sisigot, ay magkakaroon ng sunod-sunod na tawag, susunod na pagpapaliwanag. Para patunayan na ngayon, magbibigay ako ng isang numero, pakikuhanan ng litrato. Pare, wala ka ng pag-asa. Sa ikapitong punto, siguro 70% ng mga lalaki ay mamamatay. Pag-uwi, kailangan mong isurrender ang iyong cellphone at wallet. At pagkatapos ay maghubad at maligo. Siya ang nag-iinspeksyon ng mga chat records habang naliligo, at mga records ng gastusin. Sa totoo lang, basta't wala namang masamang ginawa. Kaya ni Aoi tiisin ang mga ito. Pagtulong sa gawaing bahay lang naman. Dapat tumulong din ang mga lalaki. Kasi si Baijiaki ay isang magandang babae. Kahit ang nilutong hapunan ay tae. Ngumiti siya at nilunok ito. Ang problema, ang ika-9 na punto ay talagang mahirap tiisin. Huwag galawin kapag natutulog. Matapos pakinggan ang pagpapakilala, naguluhan si Bro Dafei. Bro, hindi ito tungkol sa pagpapalago ng pagmamahal ah. Pagkasabi nito, muling dumating si Baijiaki upang mag-inspeksyon. Nagbigay ng payo si Dafei kay Aoi bilang isang taong may karanasan. Kahit gaano kaganda si Baijiaki, kapag natapos na ang panahon ng pagmamahalan, sigurado akong gusto mong maghanap ng ibang bagay. Kinabukasan, dumating ng isang malaking kliyente sa kumpanya. Hindi inaasahan na si Aizuan pala ay kaklase ni Aoi noong high school. Hindi napigilan ni Dafei na asarin si Aoi. Isang napakalaking bagay. Bakit hindi mo agad sinabi? Pag-uwi, sinabi ni Aoi na nakasalubong niya ang isang matandang kaklase. Biglang nasabi ni Baijiachi ang 3 salita, lalaki o babae. Biglang nahiya si Aoi dahil sa kakaibang ugali ni Baijiachi. Alam mo na babae siya. Tiyak na hindi maganda ang mangyayari. Maganda ba siya? Medyo. Ilang puntos? 9.5. 5. Nag-exchange ba kayo ng line? Wala. Nagpapalitan lang kami ng mga business card. Hindi siya tanga. Matagal na niyang binura ang mga chat history, pero hindi niya naisip na may iwan ng resibo ng pagkain. Nalaman na kumain sina Aoi at Dafei ng barbecue. Nawalan si Baijiaki ng maraming maliliit na perlas. Sigurado kang iniisip mo na hindi masarap ang niluto kong pagkain. Gusto mo bang ganito? Mas mabuti pa siguro kung mamatay na lang ako. Pinatahimik ni Aoi ng matagal, bago sila magkasundo muli.
Nagpadala ng flirtatious na mensahe si Aishan. Pinatagal si Awei sa sobrang kilig. Tinanong ni Aishan si Awei kung gusto pa ba siya nito. Isang napaka-high level na pang-aakit. Agad na nakuha ni Awei. Pagkatapos sinabi ni Aishan na may pinagdadaanan siyang problema. Gabi, gusto niyang makipag-usap. Maliwanag na pahiwatig. Nahulog si Awei sa dalawang pagpipilian. A. Magsinungaling kay Bai Jiaki. B. I-delete si Aishan. Matapos ang isang mahirap na laban sa isip, pinili ni Awei. Sa madaling salita, sa mga relasyon. Minsan, kahit alam na ang tamang sagot, nagpapanggap pa ring magkamali. Ipinagbigay alam ni Awei kay Bai Jiaki na pupunta siya sa bahay ni Dafei. Tapos, inihatid pa niya ang cellphone kay Dafei para masiguradong tama ang lokasyon. Paano kung tumawag siya? Kung tumawag siya, mag-isip ka na lang ng isang dahilan. Anong dahilan? Ikaw na bahala, sige na. Bakit ako pa? Nang magpakita si Wei sa tabi ng ilog, at umupo sa tabi ni Aizuan, halos tiyak na ang pangangaliwa. Ikinwento ni Lin Aizuan kay Wei ang kanyang nararamdaman. Sabi niya, 8 na silang taon na magkasintahan ng kanyang fiancé. Matagal na silang parang magkahawak kamay lang, wala nang excitement. Natatakot siya sa magiging boring na buhay pagkatapos ng kasal. Parang araw-araw ay pareho lang ang ginagawa nila. Pagpasok, pag-uwi, pagkain, at pagtulog. Kung papangarapin. Malaking espasyo ang binibigay nila sa isa't isa, pero ang totoo, kasi hindi na gaanong pinahahalagahan ng isa't isa. Ang mga salitang ito ay nagpasik ng puso ni Awei. Baka naman gusto ni Lin Aishan na muling magsimula silang dalawa. Nagpaalam silang dalawa ng may kalungkutan. Pagkatapos ng kanilang pamamaalam, hatang gabi na. Si Awei, parang magnanakaw, ay maingat na pumasok sa bahay. Nag-aalala siyang magingay at magising si Bai Jiaki. Sa katunayan, hindi pa natutulog si Bai Jiaki. Pinagmamasdan ko si Awei sa siwang ng pinto. Saan ka pupunta ngayong gabi? Sa bahay ni Dafei. Huwag mo akong lokohin. Ang pangangalo niya, talaga namang zero lang o kaya'y paulit-ulit na. Pagkatapos ng ilang sandali, si Awei at si Lin Aishan ay parang magkasintahan na. Nag-enjoy kami ng husto sa paglilibot sa night market ng Taipei. Walang masyadong rules at regulations. Kakain ka lang kung anong gusto mo. Maglalaro ka lang ng mga simpleng bagay. Masaya na tayo. Ang pinaka-importante ay ang alindog ng katawan ni Lin Aishan. Kaya mo bang tiisin yun? Si Awei naman, hindi kaya. Iniibig siya ng sobra hanggang sa punto ng kamatayan. Fu. Bago umalis, binigyan ni Lin Aishan si Awei ng isang cellphone. Ito. Kapalitan nito, gamitin mo na lang ang cellphone na ito para makipag-ugnayan sa akin. Hindi mo na kailangang magtago-tago. Isang halik sa pisngi. Hinalikan niya si Awei hanggang sa tuluyan itong mahulog. Isang pagtataksil sa kanyang mapapangasawa. Pagpalain natin ang magkasintahang ito. Natatakot si Awei na matuklasan ang kanyang telepono. Kaya naman itinago niya ito sa ilalim ng upuan ng kanyang motorsiklo. Mula noon ay lalong nanlamig ang pakikitungo niya kay Bai Jiaki. Sinabi ng kutob ni Bai Jiaki, may tinatago si Awei. Kaya't iminungkahi ni Bai Jiaki na magkita kami ng mga magulang sa weekend. Biglang nagpanik si Awei. Wala ang oras. Malinaw na dahilan lang niya yon. Hindi ako naghahanap ng dahilan. Paano naman sa susunod na Sabado? Paano naman sa susunod na Sabado? Mag-overtime ka na naman ba? Pagkatapos magising, nalaman ni Awei na nawala si Bai Jiaki. Sa papel, 3 salita lang. Pumunta akong bahay ng nanay ko. Walang girlfriend na nagmamasid. Dapat sana ay mas masaya siya. Pero minsan, ang tao ay parang kalakal. Kaya't nagkaroon si Awei ng pakiramdam ng pagkakasala. Mas madalas na niyang ginagawa ang mga gawaing bahay. Naglalaba. Parang nandyan pa siya sa bahay. Parang may nagmamasid sa aking likod. May solusyon si Lin Aishan dito. Wala na, bahala na. Isusumpa na lang. Sa tingin ni Awei, may punto siya. Kung hindi na mahal, mas mabuti pang pakawalan ng maaga. Huwag palaging nabubuhay sa kasinungalingan. Hindi ito makatarungan para sa lahat. Pero siya, masyadong duwag. Hindi kayang magtapat at makipaghiwalay ng harapan. Anong gagawin niya? Meron na. Ilagay ang cellphone na ibinigay ni Lin Aishan sa mesa ng walang password. Pag nakita ito ni Bai Jiaki, tiyak na mauunawaan niya. Bawasan ng pinsala hanggat maaari. Talaga namang henyo ako. Bumalik si Bai Jiaki sa bahay. Tulad ng inaasahan, kinuha niya ang cellphone at binasa ang mga chat history. Direkta at lantad ang mga mensahe sa loob. Kahit ako, isang matandang pervert, nahihiya. Nasiyahan ka ba sa aking mga labi ngayon? Oo, nasiyahan ako. Masaya ka ba?
Tanong ko lang, gusto mo ba ako o ang aking katawan? Naghintay si Wei na matapos ang trabaho. Wala namang aircon sa bahay. Pero ang temperatura ay bumaba hanggang 0. Umiiyak si Bai Jiaki at nagsabi na hindi siya bumalik sa bahay ng magulang, kundi ang muling atake ng sakit sa puso. Nagdwell siya sa ospital ng ilang araw. Pagkatapos, gumawa siya ng isang bagay na ikinagulat ni Awei. Si Bai Jiaki na relihiyoso at vegetarian, ay nagluto ng isang buong lamesa ng karne. Habang tinitingnan ng paglabag ni Bai Jiaki, hindi maintindihan ni Awei. Anong ginagawa mo? Pwede ko namang baguhin. Lahat ng hindi mo gusto, kaya kong baguhin. Hindi ko sinasadya na magbigay sa'yo ng pressure. Pasensya na, ha? Pasensya na, ha? Ang ginawa niyang ito ay nakapagpagulo kay Awei. Hindi niya kayang sabihin na maghiwalay sila. Wala siyang magawa kundi awkward na humiga sa tabi ni Bai Jiaki. Voluntaryong inaalok ni Bai Jiaki na manatili si Awei sa kanyang bahay. Pero hinailan ni Awei ang kanyang kamay pabalik. Pagkatapos ay bumaling at humarap sa pader upang matulog. Ililang minuto ang lumipas. Dumating si Awei sa isang kakaibang lugar. Maupo ka. Hinubad ng kuneho ang maskara. Sa ilalim ng maskara ay isang pamilyar na matandang kalbo. Tinatanong ni Baldong si Awei, dahil nahihirapan ka sa pag-ibig, gusto mo bang matupad ang iyong wish? Magpalit ng girlfriend? Lumingon si Awei at sinulyapan si Bai Jiaki. Kahit hindi niya sinabi, matagal na siyang may sagot sa puso niya. Sana matupad ang magandang pangarap mo. Buti na lang, panaginip lang. Ako pa yung natakot sa sarili ko. Ngunit nang mas tumingin si Awei, ang babae na nakahiga sa tabi niya ay may kakaibang hitsura. May tato ng kuneho sa katawan. Hindi siya si Bai Jiaki. At hindi rin siya si Lin Aishen. Siya ay naging ang internet celebrity goddess na hinahangaan ni Awei. Kurosawa, ang bango. Sinampal ng pagkalakas-lakas ni Awei ang sarili. Natuklas ang hindi pala panaginip. Inihanda ni Kurosawa ang masarap na almusal na bacon. Mas masarap ng 100 beses kaysa sa mga nilutong dark cuisine ni Bai Jiaki. Naging totoo kaya ang wish ko sa panaginip? Bago pa siya makapag-isip, naroon na si Kurosawa, naghihintay sa baba. Ginoo. Mag-isa ba siya? Pinipilit pa niyang ihatid siya sa trabaho. Bago umalis, bibigyan pa siya ng isang halik. Kahit abala siya sa tanghali, laging may baon na lunchbox si Heiz. At iniiwasan pa niyang hindi uminom ng maraming mainit na tubig si Awei. Kapatid. Anong mabangong amoy ba ang sinunog mo sa nakaraang buhay mo, na araw-araw mong nararanasan ng ganitong klase ng pribilehiyo? Para kay Awei, para siyang nananaginip, hindi kailanman tinitingnan ni Heiz ang kanyang cellphone. Kahit saan siya magpunta, hindi tinatanong. Paminsan-minsan, may inihahanda pang maliit na regalo. Sabi niya, ito ay isang malasakit na amethyst bracelet, na kapag isinusuot, mababago ang iyong kapalaran. Nang mag-birthday si Hizi, nagpakita ng kayabangan si Awei. Nag-book siya ng isang Mike Halen na restaurant, at bumili pa ng regalo mula kay Issey Miyake. Nang makita ni Hizi ang presyo ng menu, sabi niya, hindi daw siya kakain. Kasi baka masaktan ng pride ng lalaki. Ipinaliwanag niyang may mataas siyang EQ. Gusto niyang dalhin siya ni Awei sa isang espesyal na lugar, isang karinderya. Sa totoo lang, kaya naman ni Kuya Hei sa mamahaling restaurant, pero pinili niyang magtipid para sa akin, at sa paraang hindi halata. Binigyan niya ako ng paraan para umatras ng maayos. Kaya pala, mas mataas ang klaseng babae siya kaysa sa isang diyosa. Sinabi ni Heiz na gusto niyang bumalik sa lugar na tinitirhan ni Awei para magdala ng isang espesyal na sorpresa. Nang matapos maligo si Awei, napansin niya na ang sorpresa ay si Heiz. Itinuring ni Heiz ang sarili bilang isang regalo at personal na binuksan ng plastik na pambalot. Ngunit ang kaligayahan ay tumagal lamang ng 3 minuto. Isang buwan matapos iyon, ang lalaki ay magiging tatay na. Tinitingnan niya ang itsura ng kanyang tunay na anak. Habang nanginginig ang kamay niya, nahulog ang litrato sa ilalim ng kama. Lumuhad si Awei upang kunin ito. Nakita niyang may isang kakaibang bagay na nakatago sa ilalim ng kama. Nang hilahin ito, nakita niya isang amulet na pangdawis. Agad niyang sinuri ang unan. Talaga, nasa punda ng unan. Nakakita rin ako ng kaparehong amulet sa ilalim ng mga insoles, sa loob ng mga sofa cushions, sa pagitan ng mga bulsa ng wallet, pati sa likod ng coffee table, na puno ng libu-libong amulet. Ang girlfriend ko ay isang runic warrior. O baka gusto niyang saktan ang sarili. Sige, maligo ka na agad. Papalitan ko lang ang kumot at kutson. May kinalaman ba ito kay Heiz Jo-san?
para matuklasan ang lihim ng mga inskripsyon. Nagdesisyon akong alamin ito ng mabuti. Isa lang ang kaina-hinalang bagay. Nabuntis si Heiz. Tuwing linggo, nakatira pa rin ako kasama si Awei. Tanging tuwing Miyerkules lang ako nawawala buong araw. Nagdesisyon si Awei na subukang sumunod sa akin tuwing Miyerkules. Nalaman niya na pagkatapos bumili ni Hiz ng kape, diretso siyang nagmaneho papunta sa isang templo. Ang pangalan ng templo ay Siengang. Gamit ang cellphone, pinalaki niya ang larawan at ipinakita. At mukhang pamilyar si Hiz sa isang dalagang pari. Matapos ang isang seremonya ng pag-iwas sa masamang espiritu, ibibigay ng pari ang isang makapal na stack ng mga talisman sa kanya. Pwede ba akong tinutubuan ng sumpa nito? Si Awei, na nakamotor. Halos mahuli sa akto. Ilaw. Sumunod si Awei at dumating sa isang apartment. Tinutukan si Wei habang pumasok si Hai sa elevator. Tumakbo siya mula sa hagdanan papuntang ikapitong palapag. Tiniyak ni Wei na hindi na lumabas si Heiz mula sa kwarto. Nagdesisyon si Wei na subukan si Heiz. Tingnan kung magsisinungaling siya. Noong Huwebes ng gabi habang sila ay nagka-date at kumakain, sinadyang tinanong ni Wei kung saan pumunta si Heiz noong Miyerkules. Hindi inaasahan ni Wei na sisigat si Heiz. Hindi ba malapit nang maibalik ang Taiwan? Kaya nagmadali siyang pumunta sa Pengho. Kumuha siya ng ilang litrato. Umalis ako ng maaga sa umaga. Pagod na pagod ako dahil sa pag-uwi ko agad sa araw na iyon. Hindi naman agad sinabi ni Awei ang katotohanan. Pag-uwi niya, sa internet niya hinanap paano itago ang isang hidden camera. At nag-order siya ng isang hidden camera na may kasamang long-range cellphone. Hinihintay ang susunod na Miyerkules. Habang hinihintay na umalis si Heiz saksi, si Awei ay nagbayad ng malaking halaga para kumuha ng locksmith. Madali siyang nakapasok sa kwarto. Sa gabi, gamit ang mga high-tech na camera na walang patid na saklaw, nasaksihan niya ang isang nakakatakot na eksena. Ang Diyosa Heiz ay naging isang mandaraya. Patuloy na bumubulong ng mga panalangin na may mga kasabihan. Maglagay ng kaunting magaspang na asin. Tapos sunugin ang lahat ng mga amulet. Pagkatapos, maglakad siya ng nakapaa sa altar. Gamit ang karayom, inisip niya na lahat ng maruming tubig ay susuyurin papasok sa Hyringilya. Wala siyang araw na nalalampasan. Pati tubig, siya na ang naghanda. Ang planggana? Kaya pala kanina humingi siya sa akin ng planggana. Sige, kain ka. Hindi ka kakain? Nagda-diet ako ngayon. Isang pagkain lang ako sa isang araw. Siya ang naghahanda ng ganitong lunchbox para sa akin araw-araw. Uubusin ko. Saglit lang, nakaramdam si Awei ng pagkahilo. Hinawakan ng inidoro at nilabas ang pagkain na natira mula kagabi. Nalaman na ang bento at tiyan ni Heiz ay lahat ay mga maruming bagay na pinasok ng masamang espiritu. Mas nakakatakot pa. Kinabukasan, inisip pa ni Heiz na niloloko si Wei. At muli siyang nagdala ng masarap na lunch. At sinabi pang may espesyal na sorpresa ngayon. Trembling na binuksan ni Wei ang takip. At sa susunod na sandali, siya ay parabang nangisay. Ang kamatis na iyon ay may hugis ng isang embryo. Ginawa ang lahat upang magkasama. Ang kasintahan niya ay sobrang tapat sa pamahiin hanggang sa punto ng pagiging may sakit. Si Awei ay labis na nagsisi. Hindi niya maiwasang maalala ang ex-girlfriend niyang si Bai Jiaki. Kung ikukumpara sa nakakatakot na pamahiin, ang pagiging control freak ay nagiging katanggap-tanggap na. Ngayong araw, dinala ni Hazy si Awei upang makita ang bagong kotse. Ang buong bayad para sa isang unit ay mahigit 2 milyong bagong dolyar ng Taiwan. Hindi kumurap si Hiz. Sinabi niyang binayaran gamit ang credit card. Ibinigay kay Awei bilang kotse ng ama. Habang nangyayari ito, nakakita si Awei ng kalbo. Sa mundong ito, may bagong boyfriend na si Bai Jiaki. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Parang natuklasan nilang pareho ang isa't isa. Sa isang saglit, bumalik ang dilim sa mundo. Hinubad ng matandang lalaki ang kanyang disguise. Ipinakita muli ang kanyang tunay na itsura. Paano ang pakiramdam na magkatotoo ang iyong pangarap? Sapat ba? Hindi mo ba naisip? Bakit mayroon kang unang kahilingan? May isang sikreto na nakangising sinabi ng lalaking kalbo. Ang dahilan kung bakit tinulungan niya si Awei noon para matupad ang kahilingan ay dahil kay Bai Jiaki. Nang malaman ni Bai Jiaki na may kabit si Awei, bigla siyang umalis ng lungsod. Masakit na dinurog niya ang 10,000 piraso ng bubble wrap at nakakuha siya ng karapatan na humiling. Ngunit ibinigay niya ang pagkakataon kay Awei. Bakit mo ibibigay ang iyong pinaghirapan na kahilingan sa iba? Lagi na lang. Wala akong tunay na naibigay sa kanya. Isang button lang ng mga paghihigpit. Kailangan niya lang akong sundin palagi, pero kahit kailan ay hindi ko siya tunay na napasaya. Ito na lang ang tanging regalo na maibibigay ko sa kanya. Sana'y mamili na siya kung sino ang gusto niyang makasama. Nais ko siyang maging masaya. Kaya pinili niyang makasama ako. Ang tanging hiling ko
ay kung ang pinili niyang kasama ay hindi ako. Gusto kong burahin ang lahat ng alaala ng pagiging magkasama namin. Para matupad ang pangarap ni Awei, maging kasintahan ni Hiz, at isang putok ng baril. Inihatid ni Kojong ang si Awei. Muling nagising si Awei. Tapat na umaasa na ang tao sa kanyang tabi, ay maging si Bai Jiaki muli. Sayang at ang babae ay mahigpit na hawak ang kamay ni Awei, at idinikit ito sa kanyang tiyan. Ang tibok ng puso ng sanggol ay nagsabi sa kanya ng isang malupit na realidad. Hindi na siya makakabalik pa. Lahat na ng masasamang panaginip sa pag-ibig ay nasabi na, kahit kakaiba ang istorya, napakatotoo naman ito. Isang magandang panaginip ito, at isang pagsubok din sa pananaw sa pag-ibig, lalaki man o babae. Bihira ang nakakapasa sa pagsubok, walang perpektong tao, walang-walang hanggang pag-ibig. Siyempre, ang pelikula ay isang kathang-isip lamang, nais lamang magpatawa. Naway sa 2025, makaranas kayo ng isang masugid na pag-ibig, walang iniwang pagsisisi. Magkita-kita tayo sa susunod na video.